So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, phone comparison naman tayo between Android and iPhone or iOS. So ang topic natin is the Tecno Camon 30 4G versus the iPhone XR. Ano kaya magandang bilhin ngayon 2024 sa inyong hard-earned money? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So medyo kakaiba itong ating phone comparison dahil pagko-compare nga natin ang isang Android and iOS. So medyo very interesting na comparison kasi yung yung presyo nila, I know na hindi naman nagkakalayo ng konti yung base model ng iPhone XR compare sa Tecno Camon 30 4G. Kasi yung Tecno Camon 30 4G ang SRP niyan isa sa 9,000 pesos. Pero makukuha nyo to ng mas mababa sa Shopee kung sa online kayo bibili. Pero pag sa mall, expect nyo na medyo mas iba yung kanyang presyo. SRP base tayo, mga nasa 9,000 plus or 9,000 pesos itong Tecno Camon 30 4G na merong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Tapos sa iPhone XR, yung base model kasi ng iPhone XR for as low as 9,000, makakuha na rin kayo niyan. So medyo kapresyo niya rin naman yung Tecno Camon 30 4G when it comes sa SRP na pre-love na iPhone XR 64GB, 9 to 10,000 pesos makakuha na kayo ng 64GB sa iPhone XR. Pre-love yan ha. 128 is nasa na 11 to 12,000 pesos. 256 nasa 12 to 14,000 pesos ang iPhone XR. So kung mapapansin nyo naman dito, kung sa 256 ay ko-compare natin, mas mahal pa rin ang iPhone XR. Pero kung gusto nyo makakuha ng kapresyo ng Tecno Camon 30 4G, 64GB is yung option nyo, kumbaga. Kaya dito sa ating phone comparison, I know may namimili. Mag-Android ba ako or mag-iOS ako? Kasi may ganyan may nakikita ko sa comment section. Kaya nag-isip ako ng perfect na i-compare sa iPhone XR na isang smartphone na mura lang. And ito nga, yung Tecno Camon 30 4G. Kasi marami ako nakita na nagkaroon ng interest sa Tecno Camon 30 4G nung ni-review natin. Kaya ayan, syempre, marami rin nagkaka-interest ngayon sa iPhone XR, kaya pinag-compare ko itong dalawang smartphone na to para, ayan, meron kayong idea kung ano ba, mag-Android ba ako or dito ako sa iOS. Kung makikita nyo naman ang specs ng dalawang smartphone na to, napakalayo. Napakalayo nila. Matagal nang na-release ang iPhone XR, year 2018 pa yan. 6 years na itong smartphone na to, pero still alive and kicking, lumalaban pa siya. At ang maganda balita, support pa siya ng latest iOS ngayong taon, which is si iOS 18. Medyo 20% na lang ang chance niya sa iOS 19 or basta mas mababa pa ang chance niyan. 50 na yan sobrang baba na ng chance niya sa iOS 19. Pero let's hope, 'di ba? Hindi natin alam. Pero sa Tecno Camon 30 4G, ayan, meron siyang latest na Android din. Nasa Android 14 siya. When it comes kasi sa track record ng Tecno, not sure kasi ako when it comes sa ganito sa software updates kung gaano katagal na update yung kanilang mga smartphone. Kasi before, wala silang track record na mag-update. Pero ngayon, nagkakaroon naman sila. Pero dito sa Tecno Camon 30 4G, hindi ko sure kung ma-update to next year or ma-update siya. Kaya, okay rin naman sila i-compare, di ba? So, ayun. Unang-una mga ka-J-Vlog sa specifications. When it comes sa camera, kung mapapansin nyo, mas maraming nilalaman yung camera ng Tecno Camon 30 4G compare sa iPhone XR. And yung main camera nun is 50 megapixel. Pero binasa ko yung specs nito kasi yung ibang ibang camera naman nito is very useless naman. Ang main lang talaga diyan titignan is camera. And yes, sa camera test ko na to si Tecno Camon 30 4G. Maganda, mapoprovide niya mga camera photos, kumbaga. Syempre, dito tayo sa iPhone XR naman, kahit na single main camera siya na 12 megapixel, napakalupit. Mabangis po ang camera ng iPhone XR. So for me, when it comes sa camera quality, saturation side or mga filter side, specs, mga camera specs, syempre mas marami mapoprovide yung Tecno Camon 30 4G. Pero for me, mas bet ko pa rin yung mapoproduce na camera ng iPhone XR. Lalo na kasi itong camera nito is support pa ng 4K video recording. So yun yung maganda sa iPhone XR naman. Sa Tecno ay wala tayong support sa 4K. Very basic lang. And syempre, video quality, hands down iPhone tayo. Hindi ko gusto yung video quality ng Tecno Camon 30 4G. Medyo yung lalo na sa audio, medyo hindi ganoon kaganda yung audio niya. Compare naman sa iPhone XR, yung audio quality niya pag nagre-record tayo sa video napakaganda.
kumbaga. Video quality, for me, dito ako sa iPhone XR. So, ito rin yung karamihan na piniprefer din ng ibang consumers lalo pag sa iPhone, yung iPhone XR kasi napakaganda ng camera nitong smartphone na to. So, pagdating sa video camera, again, for me, I'll go for the iPhone XR. A very saturated na camera. Kung gusto niyo ng mga very saturated na photos, dito tayo sa Tecno Camon 34G. Kasi marami rin tayong mga gawa, lalo na yung Skyshot, napakalupit nun. So, for me, maganda rin naman yung mapoproduce na camera ng Tecno Camon 34G. So, next naman sa chipset. Sa chipset, ito, napakalayo. Clear winner for me, the chipset ng iPhone XR. Napaka-stable ng Apple A12 Bionic chip and still malakas pa rin niya ngayong 2024. MediaTek Helio G99 Ultimate is a good chipset naman yan sa 4G sa 4G smartphones ng mga Androids. When it comes sa stability, mas optimize kumbaga, I'll go for the Apple A12 Bionic chip. And na-test ko na ng ilang beses yung chipset na yan sa iPhone XR, iPhone XS, XS Max, and even ngayon meron ako iPad mini 5 and napakabilis pa rin po ng chipset na yan. Partida, yung G99 Ultimate is ngayon lang yan na chipset, pero yung Apple A12 is napakatagal na chipset, pero kayang-kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga smartphones today, even yung Tecno Camon 34G. So for me, chipset, I'll go for the iPhone XR, mga J-Vlog. Next, sa battery. Dito tayo ngayon magkakatalo sa battery. Huwag na tayo mag-discuss. Clear winner sa battery, ang Tecno Camon 34G. Malaking battery capacity, 5,000 mAh. Compare sa iPhone XR, nasa 2,900 plus mAh lang. Siyempre, clear winner dyan sa battery. Matagal, mas mabilis mag-charge. Dito tayo sa Tecno Camon 34G. So, yan ang pinaka-main advantage ng smartphone na to. Next is a display. Display, I'll go for the Tecno Camon 34G ulit. Napakaganda na display na ito, legit. Dahil AMOLED na siya. Ang maganda dito, in-display fingerprint scanner pa itong smartphone na to. And syempre, 120Hz screen refresh rate pa. Compare sa iPhone XR na medyo plain. Kasi syempre, 2018 pa yung display niyan. Liquid Retina, IPS, LCD display, notch display, and 60Hz na standard. So for me, I'll go for the Tecno Camon 34G for more premium display, mas bigger display, at mas okay yung form factor niya. Next, sa design. Design, syempre, mas premium looking, to be honest, ang Tecno Camon 34G. Pero ito kasing iPhone XR, nagbibigay siya ng minimalist design, pero nakaka-attract. Kasi syempre, nakita nyo pag iPhone, iPhone XR, ganda niyan. So, ganun naman ang lalaban ng iPhone XR. Pero when it comes sa pagandahan ng design, mas premium, I'll go for the Tecno Camon 34G. Pero kung makakakuha ng attention ng consumers, syempre iPhone XR is the best way din, mga J-Vlog. Kasi pag nakita nila iPhone, ay wow, iPhone, di ba? So ganun yung ibang mindset. So ayan, ang pinaka-main na tanong talaga is kung ano ba ang perfect na bilhin ngayon 2024. To be honest, medyo malayo talaga yung perspective nitong Tecno Camon 34G and itong iPhone XR. So kung ako tatanungin, definitely kung sa kayo, sa mga ibang side tulad na lang more on battery, more on display, syempre clear winner dyan ang Tecno Camon 34G. Dahil mas magandang overall display niyan, AMOLED, and in-display fingerprint scanner, and matagal ang battery niya. Pero ito, pag iPhone kasi, iPhone XR, expect nyo pag bibili kayo nito, mabilis talaga sila malobat, lalo na yung mga older units. Pero ito maganda. Pag napalitan na yung mismong battery, kasi let's face it pag tumagal na yung iPhone, nade-degrade talagang baterya niyan. Kailangan talagang palitan. Kunyari, meron kayo iPhone XR, nung brand new, matagal malobat yan dahil nakabili ako ng iPhone XR na brand new, iPhone 11 na brand new, matatagal malobat yan kasi fresh na fresh ang mga battery. Pero kasi sa Green Hills, syempre, meron silang mga units diyan na mga slightly used lang, yung mga saglit lang na, yung mga slightly used lang in good condition, expect nyo na marami rin dyan na good condition na iPhone XR. Kaya makakabili kayo niya, syempre wala na iba kundi sa mga nire-recommend nating shop nga. For example, bibili kayo iPhone XR, nakita nyo service na yung battery. Pwede nyo naman palitan niya ng battery na as long as yung pinalit na battery is maganda, hindi pangit. Gaganda po performance pa rin yan at makunat ang battery. Na-expect ko, na-try ko na yan to be honest sa iPhone 7 Plus ko. Nakakapalit lang ng battery nung July. Ang lupit, para talaga siyang bumalik sa ganung performance nung una ko siyang bili when it comes sa battery side. Compare nung yung degraded ng battery yung ginagamit. Sobrang bilis malobat, sobrang hassle. Ganon yan Kaya when it comes sa battery wise, mas matagal malobat and focus nyo is more on gaming talaga, mas okay isuggest ang Tecno Camon 34G when it comes sa gaming side dahil sa kanyang battery.
Pero when it comes sa performance, di hamak for me, mas okay ang Apple A12 Bionic chip. Ang pinaka-main lang talaga nga hatak sa iPhone XR is yung kanyang battery. Pero performance, sa chipset, I'll go for the iPhone XR. Battery sa gaming, I'll go for the Tecno Camon 34G. So yan, nagdedepende na lang yan talaga sa inyong preference mga ka-J-Vlog. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo na mas mahal ang iPhone XR, kaya kung meron kayo extra budget, iPhone XR na 256 ang pinaka-the best or 128 ang pinaka-the best. 64 kasi is maliit na. For casual users na lang yan na kailangan pa nga ng extra storage. Kaya ang pinaka-the best for iPhone XR is 128GB and single camera nga siya. Pero kahit na single camera siya, legit yung pagka-single camera niya. Very optimized yung software and yung camera niya. So yon, final conclusion, nagdedepende sa inyong preference and hopefully nakatuloy advantages sila sa isa't isa na sinabi ko dito sa ating video kung nagde-decide kayo between the iPhone XR and the Tecno Camon 34G. So yon, kung ako tatanungin, syempre for me, I'll go for the iPhone XR. Kasi ang hinahabol ko sa isang smartphone yung talagang software optimization na sobrang ganda yan sa iOS. Kahit na tingnan nyo, kahit na luma ang chipset niyan, napakabilis pa rin nung kanilang smartphone. Battery lang talaga ang inyong magiging kalaban, pero syempre, pwede naman rin masolusyonan yan kung service na yung battery nyo, pwede naman papalitan yung battery para mag-good condition ulit yung smartphone nyo. So, yan mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison between the iPhone XR and the Tecno Camon 34G. At kung interesado kayo bumili ng mga pre-love iPhones, ayan, check nyo na lang po yung description box, yung mga link ng mga Facebook pages ng mga shop na nire-recommend ko sa Green.